Hello mga katsaki! Magandang araw sa inyong lahat. This is a good news kasi nung una pa lang, nung nakita ko talaga na may nangyari ng ating Pangulo, alam ko na isa itong strategy na nagagawin niya para lalong mas lalong humahanga sa kanya ang mga tao. Mas lalong humahanga tayo sa kanya. So ngayon, may lumabas na balita na isa itong patibong ni Duterte ang kaniyang pagsasama sa Netherlands at nahulog ang PNP at Marcos administration. Alam nyo, hindi lingid sa kaalaman ng mga marami na matagal nang matalas ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pagdating sa larangan ng politika at estratehiya. At nangyari kahapon kung saan siya ay agad na dinala sa Netherlands nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Tila malinaw na nagtatagumpay siya sa isang napakaingat na bitag laban sa kasulukuyang administrasyon at sa Philippine National Police o PNP. Ang paglabag sa Rome Statute at ang Poisonous Tree, isa sa pinakamahalagang aspeto ng batas sa International Criminal Court o tinatawag na ICC ay ang pagsunod sa Article 59 ng Rome Statute na nagsasaad na ang sino mang inaresto ay may karapatan munang dumaan sa korte ng kanilang sariling bansa para ma-interim release o pansamantalang paglaya habang inaayos ang proseso ng pagsuko. Ngunit, ang competent authority sa kasong ito at ang hukumang Supreme Court ng Philippines at ang custodial state ay ang Pilipinas din. Ngunit, anong nangyari? Diretsong dinala si Duterte sa Netherlands na hindi man lang dumaan sa tamang proseso nito. Ito ay isang malinaw na paglabag sa batas ng ICC mismo. Ibig sabihin, anumang kasunod na hakbang mula sa paglilitis hanggang sa anumang hatol ay maituturing na fruits of poisonous tree. Sa madaling salita, kung ang mismong pagkakaaresto ay may depekto, lahat ng ebidensyang susunod ay maaaring ibasura. Ang pakanan ni Duterte, bakit hinayaan niyang mangyari ito? Maraming nagtatanong, bakit hindi lumaban si Duterte? Bakit tila tanggap niya ang nangyari? Ang sagot ay, makikita sa mismong mga salitang kanyang binibitawan. Hindi nyo ba naintindihan? Kung naintindihan nyo, ganito yon. Trabaho yon. This is what has come to end. Diba narinig nyo sa kanya ang kanyang salita? Isang pahayag na puno ng kahulugan. Ipinapakita nito na alam niyang darating ito at hinayaan niya itong mangyari. Hindi dahil wala siyang magawa, kundi dahil gusto niyang ilagay sa alanganin ang PNP, ang ICC at Administrasyong Marcos. Ang mensahe ay malinaw, ang PNP at ang gobyerno mismo ang lumabag sa due process, hindi siya. Sa ganitong paraan, hindi lang niya ipinapakita sa kanyang mga kinakainaang kasalukuyang administrasyon kung hindi inilagay rin niya sa mga peligro ang mismong kaso laban sa kanya. Magtanong ka ba kung bakit? Paano nga ba nahulog ang Marcos admin at PNP sa bitag ni Duterte? Una, pagsunod ng PNP ng walang due process. Pangalawa, pagkawalang kibo ng administrasyon. Pangatlo, pagtibay ng argumento na may bias ang ICC. Ano ang posibleng mangyari ngayon? Una, United Nations Security Council intervention. Pangalawa, pagkawasak ng kredibilidad ng ICC. Pangatlo, kawalan ng legal na basihan sa kaso o tatawagin nating fruits of the poisonous tree or
doctrine. O di ba? Isang matibay na estralahiya na mayroon si Pangulong Duterte. Sa unang tingin, maaring isipin ng iba na si Duterte ay talunan sa sitwasyong ito. Pero best para sa akin, si Duterte ang napakatalinong presidente ng nakilala ko. That is my opinion. Huwag kayong magalit. Pero sa mas malalim na pagsusuri, lumabas na siya ang tunay ang nagwagi. Hinayaan niyang mahulog ang PNP at ang Marcos administrasyon sa isang bitag na sila mismo ang lumapastangan ng batas. Isang hakbang na maaring magresulta sa pagkabagsak mismo ng kaso laban sa kanya. Pwes, kung sakaling ito ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kredibilidad ng ICC, masasabi nating nagtatagumpay si Duterte sa kanyang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng isang maingat at matalinong estratehiya. Mr. Rodrigo Duterte, maraming salamat po sa iyong napakagandang estratehiya at sa inyong lahat na lumapastangan ng ating bansa. Naway pagpalain kayo ng Diyos at naway sa susunod mag-iingat kayo. Ipaglaban natin ang ating sariling bansa. Huwag natin iasa sa iba dahil alam nyo na ang bansa natin ay ang ating turang kinagigisnan at siya ang ating bansang dapat ipaglaban. Kung nagustuhan niyo ang aking sinasabi, you can subscribe or follow my social media account. Maraming salamat po at magandang araw. This is Chucky Rhino TV on my YouTube channel and Chucky Squad TV on my Facebook page. Don't forget to follow and subscribe. Thank you. Cute to me now.